meron pong tatlong standard kung paano i-check ang ating mga relay. Anyway, ang ating pong relay nakadepende kung 12 volt, kung 24 volt. So tayo ay nasa 12 volt. Now, unang pagtetest ng ating relay ay sa pamamagitan ng test light. Paano po yung gagawin natin, sir? Lagi pong nasa right side yung ating negative o 85. Yung pong 30 nasa baba. Yung 86 nasa left at yung nasa itaas 87. Now, this time, pagsasamahin natin yung 86 at 30. Ayan sasamahin natin 86 at 30. Then, ito po, supplyan ngayon natin ng positive mula sa ating 12 volt na galing. Okay? So, yun pong negative niya ay i-attach natin. Ito mo, sir. Pagkalagay ko pa lamang ng negative, gumana na po. Then, ito ngayon yung test light natin. Yung test light, negative clip natin. At dito, kailangan umilaw ang test light pag nilagay natin sa 87. The reason, yan po yung output na kuryente yung lalabas. Ito po yung test light. So, sir, pag hindi po yan umilaw, may problema agad ang ating relay. Then, another one. Kung ang ating relay, ang purpose po ng ating relay, unang-una, kung dumaan po sa relay, yung kukunin niyang kuryente na 12 volt, hindi na po yan mababago. Without relay, dumaan yan sa harness from 12 volt, pagdating pa lamang sa ignition switch, hindi na po yan 12 volt. At lalo na, sir, kapag pinapunta mo sa ilaw, for example, sa headlamp, kung wala pong relay yung headlamp, hindi na po makaka 12 volt. Now, sa pamagitan ng relay, sir, once na ito po ay nasupplyan, ito po yung isang, okay, once na nasupplyan po, ayan, kikita naman natin yung magnetic switch, Sir, kahit naman yan magkabaliktad, sir, once na nasupplyan niya, gagana po yung ating, okay, ayan, sir, nailaw, ayan, nalagitik. So, madalit sabi po, yung kanyang kuryente na 12 volt na galing sa battery, paglabas sa 87, yun pa rin yung kanyang voltahe. Kaya po sinasabi nila, nakakapagpalakas ba ng ilaw ang relay? Nakakapagpalakas ba ng busina o horn relay? Hindi po. Hindi lang, kaya nga lumalakas lang, hindi nababawasan yung 12 volt na galing sa baterya dahil dumaan sa ating relay. Current flow niya. Yung current flow. Then, another one. Kapag tetest naman natin, sir, ng BOM. Okay. So, sa BOM naman natin, sir, magkasama pa rin yung 86. Now, this time, kung BOM ang ginamit natin, aware tayong DC volt, okay, aware din tayong more than 12 volt, kaya ang gagamitin natin, range sa 50. Then, okay, yung 87 pa rin, sir, yung 87 pa rin, ang ating lalagyan ng positive. Yung negative niya, isama natin dito. Ayan. Ano ang reading, sir? Naka-range po tayo sa 50. By 1, sir, by 1. Anong reading? Nasa 16? Yes, 15? 16. 16. Kasi ang kinuhanan po ng kuryente natin ay 16 volt. Tinan mo, walang pinagkaiba paglabas na ng relay. So, sir, kung halimbawang tinas natin, sir, mas bumaba ang kanyang voltahe, abay di ang may problema ay relay. At useless, parang baliwala yung relay. Kaya po napaka-importante na natetest natin. Tinan mo, unang test light. Umilaw. Batang point, hindi natin alam kung 12 volts na lumabas. Hindi natin alam na baka ang lumabas lang yung 11. Kasi umilaw lang naman ito eh. But dito sa ating BOM na pagtitest, kitang-kita mo ngayon na kung ano yung 12 volts. Then the last, pangatlo. Sa pag-check po natin ng relay naman uli, ohms naman ang gagamitin natin. At this time, sir, ayan. Isa pong positive, isa pong negative. Ayan, lumalagitik na kasi nasok pa yan. Now, ohms, sir, ang ating gagamitin. Na kung saan po, yan ay times 10. Be sure na makalibrate muna natin, sir, na nasa 0. Kasi ohms ang ating titingnan. Kanina, volt. Ngayon, ohm. Klaro. Tingnan natin. Sir, this time, okay. Ang titingnan natin ngayon, 87 pa rin yan. At yung 30, ayan ang dapat okay. Ididikit mo yan. Sir, dapat 0 ohm. Okay?
Eh paano sir, kung hindi umabot yan sa 0 ohm, may problema na rin ang relay. Hindi natin sinasabing broken, pero pasira na po ang ating relay. Kaya meron 3 klase ng pag-check. Una, test light. Pangalawa, yung tinatawag nating voltmeter, voltahe. At pangatlo, yung tinatawag nating ohm meter. Klaro? Yes, sir. Naku naman. I love you all. Okay? Ma'am, i-actual naman namin ito.